Hello, magandang araw mga kabarya. Kumusta kayo? Sa araw na ito ay sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. So, nandito na naman ulit tayo sa crisis ng pandemic. So, ingat-ingat tayo mga kabarya. Huwag kalimutan ang protocol. Kailangan pa rin tayo ay sumunod sa protocol para ligtas ang lahat. Okay? So, ingat mga kabarya. Keep safe. Sa araw na ito mga kabarya, tatalakayin natin itong mga barya na patok ang bintahan ngayong 2022. Isa na dito yung barya na 5 piso nonagonal ship. Itong 5 piso na nonagonal mga kabarya ay malaki na rin yung kanyang halaga dito sa online. Pag makikita natin yung mga price online ay malaki na rin. May mga vlogger collector din na bumibili nito ng 3,000 at saka 3,500 ang bawat isa. So alamin natin kung totoo yung kanilang mga presyo. Ang source natin dito mga kabarya ay galing pa rin sa Numista. Ayan ay totoong presyo. Okay, so bago natin simulan, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod pa nating mga video. Okay? So, ito na mga kabarya. Uunahin natin itong 5 piso nonagonal ship. So, ang 5 piso natin ay ito ay standard circulation coin year 2019-2020. Ang value niya 5 piso. Currency piso. Ang komposisyon niya mga kabarya, nickel plated steel. May bigat na 7.4 grams. Ang lapad niya is 25 mm. Ang kapal naman 2.2 mm. Ang hugis nonagonal, ito ay 9-sided. Ang technique meld. So middle alignment yung kanyang orientation. Then number 1873-51. Ito ang kanyang harapan. Ang mukha ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay kinikilalang the father of the Philippine Revolution. So nakaharap sa kanan at ang kanyang pangalan sa baba. Tapos meron siyang value na 5 piso sa kanan at saka yung Republika ng Pilipinas and the country name above. So along the main mark. So yun ang kanyang harapan. At ang likuran naman, ang tayabak, ito ay Philippine Endemic Plan. Tapos may BSP logo at yung issuer name, nakasulat microprint, maliit na litra. Diyan may nakalittering na Bangko Sentral ng Pilipinas at saka tayabak. Ang engraver nito mga kabarya ay BSP. Ang kanyang edge naman plain. So ito mayroong konting komento dito. Noong September 2019, si Benjamin Diokno, the current BSP governor, announced that due the confusion between 5 peso and the 1 peso coin, new enhanced 5 peso release in December 2019, most notably being scallop edge, but the shape is actual will be 9-sided. So ito yung dahilan bakit naging 9-sided yung ating 5 piso. Dahilan doon sa unang 5 piso na nilabas nila ay bilog, tapos ang 1 piso naman ay bilog. So halos magkapareho. Kaya para hindi malito yung mga tao, pinalitan nila ng 9-sided. At ang price naman niya mga kabarya nitong ating mga nonagonal, ito ay yung 2019 natin na BSP, 98% yung kanyang percentage. Nasa 64 pesos yung uncirculated. At ang 2020 naman natin mga kabarya, 9% lamang siya. So hindi siya hard to find, semi hard to find lamang. So walang nakalagay na price dito. Kung meron kayong binibinta na 2020, pag-uusapan na lang yung price. Depende na sa maging resulta ng usapan ninyo sa buyer. Okay? So yan yung ating
nonagonal ship na 5 piso. At ang price naman nito mga kabarya, tulad nung sinabi ko kanina na galing sa mga kolektor, ay meron talagang malalaking halaga yung nakikita ko sa kanilang mga video. So, ayun lang. Kung meron kayong mapansin na ganon, ay alamin nyo kung totoo ba nga ganyan talaga yung kanyang halaga. Pero sa totoo lang mga kabarya ay talagang walang bibili nito ng ganon ang price. Yung 3.5, napakalaki nun. Kaya baka clickbait lang yon. So alamin nyo muna bago nyo bintahan. Okay? So yun lang mga kabarya, yung masasabi ko doon sa mga malalaking halaga na sinasabi nila. Yung totoo dito ay itong sa numista na halaga. Kung sa online mo naman titingnan, ay napakalaki rin ng mga halaga online. Pero laging pagkatandaan na yung online ay selling price, hindi buying price. So kung ikaw ang bibili, talagang ganun ang presyo na bibilin mo. Kasi selling price ng online yon mga kabarya. Okay? So yun ang malaking pagkakaiba. Selling price at saka buying price. Yung atin ay buying price. So dito tayo sa standard na price sa mga collectors din. Galing din sa numista. Okay? So ayan yung ating 5 piso na nonagonal ship. Frosted na 5 piso. Yung binibili natin dito ay 2020. Ngunit sabi ko nga ay semi-hard to find lamang siya. So hindi masyado malaki ang kanyang halaga. Pantay-pantay lang tayo sa numista, pababa. Okay, yun lang mga kabarya. At ang isa pa dito, yung nakita ko rin na patok ang bintahan ngayong 2022, itong 1 piso Big Jose Rizal. So isabay ko na rin dito yung 1 piso para malaman nyo din kung magkano rin ang bintahan at saka price online din yung kuha natin. Okay, so ito na yung ating 1 piso big. Ang 1 piso big Jose Rizal natin mga kabarya, ito ay patok rin ang bintahan sa online. Marami ding bumibili sa Facebook at saka yung mga nagbabay and sell ay talagang binibili nila ang ganitong klaseng mga barya. So ito nga mga kabarya, yung ating 1 piso Jose Rizal. Ito ay standard circulation coin, year 1972, 1974. So ito ay 1 piso. Ang komposisyon niya ay nickel brass 70%, copper 18%, zinc and nickel ay 12%. So yan hindi siya silver. Kaya nga medyo mura yung kanyang halaga dahilan na hindi siya silver. Ang bigat 14.45 grams. Ang lapad naman niya is 33 mm. Ang kapal 2.17 mm. Hugis bilog. Then ito ay demonetized na noong April 30, 1980. Nasa reference scheme number 203. Ang harapan, the arms of the Philippines with the date of the bottom. Then ito ay Latin script, Republika ng Pilipinas and 1972, Bangko Sentral. So yun may nakasulat sa paligid. Ang sa likuran naman, ang mukha ni Jose Rizal nakaharap sa kanan. So ang likuran nito ay yun ay yung may mukha ni Jose Rizal. Ang harapan yung coat of arms. Okay, may naka-lettering na 1 piso Jose Rizal, and yung kanyang engraver ay si Frank Gasparo. So ang mintage nito mga kabarya ay marami. So marami ang mintage. Then meron ding mga mint na sa iba't ibang mga lugar, tulad ng ito isa, United States Mint. Ito ay ginawa sa Denver, United States, 1906. Ang isa naman United States Mint, San Francisco, United States, noong 1854. So ito for the circulation coin dated 1974 ay may minted na 9,127,000. Ito ay minted in Denver noong 1974. Tapos meron ding 10,244,000 were minted in San Francisco noong 1974. At saka 10,875,178,000 were minted in Denver noong 1975.
and 34,756,000 were minted in San Francisco in 1975. So marami, no? Marami ang mga ginawang 1 peso big Jose Rizal. Kaya nga ito ay napakarami sa panahon natin ngayon. So sabi ko nga ay ito ay hindi silver, kaya medyo mura yung kanyang price. Okay, so yung price niya dito sa Numista, ito din ang alamin natin kasama ang kanyang mga mintage. Ang 1972, meron siyang minted na 121,821,000. Ito ay nasa 81% yung kanyang percentage. Ito ay gawa sa Denver Mint. Okay, ang good condition niya is 23, very good 20, fine 23, very fine 33, extremely fine 40, almost uncirculated 51, then 52 naman yung uncirculated. So ito nga yung sabi ko mga kabarya, na yung ating 1 piso Big Jose Rizal ay medyo mura yung kanyang halaga, kasi ito ay nickel brass, then copper zinc yung kanyang materials. So medyo mura lang ang kanyang halaga. So sa panahon ngayon natin ay wala na tayong makitang uncirculated, kaya ang kadalasan sa mga barya na 1 piso sa ngayon, yung mga good condition lamang at saka very good condition. So ito nga yung kanyang price sa very good is 20 pesos. Yun nga, ang kuha ng ating mga kolektor naman ay 20 pesos pababa. Kung nagmula sa 5 piso hanggang 20 piso yung kanyang kuha. So kung meron kayo nito, gusto nyo ibenta, ay pwede nyo akong kontakin para pag-usapan natin. Okay, so ito pa yung 1974, meron siyang 65,2,178 yung kanyang minted, at ito ay 38%. So ginawa sa Denver and San Francisco Mint. Ang good 20, very good 10. So ayan, no, bumaba yung kanyang very good. Fine 13, very fine 27, extremely fine 29, almost uncirculated 39, uncirculated 58. So yan nga mga kabarya, pag mayroon talagang uncirculated na pwede nyong ibenta, so baka nandyan sa 50 yung kuha natin, 50 pataas, tulad dito sa price ni Numista. Okay, so yun ang price dito sa 1974 na gawa sa Denver at saka San Francisco. Ito pa, mayroong sa 1974 na 10,000 yung kanyang mintage. Ito yung 1974 na medyo mahirap hanapin, hard to find, kasi 1.8% lamang yung kanyang percentage. So ito ay ang prop na gawa ng San Francisco, ginawa noong 1975. So 1974 na prop ay medyo mas malaki ang halaga mga kabarya kisa dito sa mga sinasabi nating common lamang. So ito, no, prop. Kung meron din kayong binibenta na prop, so pwede nyo akong kontakin para pag-usapan natin. Yun nga ang masasabi ko, itong prop ay hard to find, kaya medyo mahal yung kanyang halaga isa dito sa mga common na pinag-usapan natin. Okay, so yan mga kabarya, yung ating dalawang barya na pinag-usapan ngayon. Yung price nito sa online din ay malaki na rin, mayroong 500 isa, ngunit nga ay yung sabi ko ay yung online ay selling price, hindi buying price. Sa ngayon mga kabarya, ito lang muna ang may bigay ko sa inyo, at sana nakatulong ito sa inyo at nakadagdag na naman dito sa ating kalaman sa paghanap ng ating mga mapakinabangang mga barya. At maraming salamat sa inyong panood. So maraming salamat din sa ating mga bagong subscriber. So sa lahat na subscriber, no, shout out sa inyong lahat. Sa mga nagko-comment din nito, kung sino ka man, shout out sa iyo, at magandang araw and God bless.